Nagsisimula ang kwento kay Matt na muling nagising ng late, nagmamadaling maghanda papasok sa eskwela. Parang bumagal ang oras at doon niya nakita si Pani, ang bagong lipat na magandang babae na parang direktang lumabas sa isang panaginip. Kasama niya ang asawa niyang si Drake na may mukha laging nakasimangot na parang may utang sa kanya ang mundo. Sa eskwelahan, habang tuloy-tuloy ang sermon ng guro, dumating si Matt ng huli gaya ng nakasanayan, pero gumanda ang araw niya nang tawagin siya ni Maddie, ang matagal na niyang crush. Hindi para manghiram ng pera, kundi para imbitahan siya sa Battle of the Bands sa weekend. Agad lumipad ang isip ni Matt. Iniisip na aminin ni Maddie ang pag-ibig niya rito. Pak! Tinamaan siya ng pambura na inihagis ng guro na parang sniper. Gumuho ang kanyang panaginip. Kinagabihan, nagpunta si Matt sa lokal na bar kasama ang mga kabanda niya. Lumapit sa kanya ang isang napakagandang babae na parang galing sa commercial ng shampoo, si Helen. Halatang interesado ito, pero si Matt ay walang gana. Si Maddie pa rin ang laman ng puso niya. Pagkatapos ng tugtugan, umuwi si Matt at nanood ng paborito niyang palabas na B-Max. Habang nagsisimula siyang mag-relax, sumigaw ang landlord na patayin ang ilaw at TV. Naiinis na bumuntong hininga si Matt. Lumapit sa bintana at doon niya nakita sina Payne at Drake na nagtatalo habang palabas ng bahay. Umalis si Drake at sandaling nagtagpo ang mga mata ni Payne at Matt. Ngumiti si Pani, hindi karaniwang ngiti, kundi ngiting may misteryo. Samantala, si Drake ay lumabas hindi para sa normal na trabaho. Kasama ang grupo ng mga armadong lalaki, inatake nila ang isang target, binaril ang isa at dinukot ang isa pa. Si Drake ay nagtatrabaho para sa isang tiwaling abogado na siya namang may amo na mas masama pa. Kinabukasan sa compound, lumapit si Pani sa isang kapitbahay para magtanong kung saan pwedeng ipaayos ang charger ng laptop niya, at andoon si Matt, may extrang charger. Ibinigay niya ito nang may pagmamalaki, at iyon ang naging unang maayos nilang pag-uusap. Lumipas ang mga araw, abala si Matt at si Maddie sa ensayo para sa band event. Pero isang hapon, may nakita si Matt na nakakagulat. Si Payne ay nag-aayos ng makeup at nagsusuot ng wig. Dahil sa kuryosidad, sinilip niya ito mula sa itaas. Dahil sa mga butas sa lumang kahoy ng kanilang compound, natuklasan ni Matt ang sikreto ni Pani. Isa pala siyang online streamer at hindi basta-bastang klase. Pagkatapos ng stream, itinago ni Payne ang mga gamit at naghahanda ng hapunan para kay Drake. Ngunit hindi niya alam, pinapanood pa rin siya ni Matt, parang live session sa Netflix. Mula noon, madalas nang magkita sina Payne at Matt sa compound. Nagpapalitan sila ng mga biro at magaan na usapan, parang mga host sa cooking show. Gabi-gabi, tinutokso si Matt ng misteryosong butas sa storage room. Minsan, sinilip niya at nakita ang mag-asawa na sumasayaw ng TikTok. Nahuli siya ni Payne, ngunit imbes na magalit, hinayaan lang siya nitong manood. Isang araw, umalis si Drake para sa kanyang madilim na trabaho. Lumabas si Matt kasama ang mga kaibigan at nag-inuman. Habang tinitingnan ang mga litrato ni Pani, lumapit si Helen, matapang at kumpiyansa. Binigyan siya ng numero at hinalikan pa siya. Kinagabihan, lasing at delusyonal, pumasok si Matt sa bahay ni Pan. Nagpapanggap na si Drake. Pumasok siya sa kwarto ni Pani at ginaya ang mga ginagawa ni Drake. Pero bago niya magawa ang plano niya, nagsalita si Pani. Gising pala siya. Kalma niyang sinabi na alam na niya lahat. Alam niyang pinapanood siya ni Matt at alam niyang hindi siya si Drake. Biglang narinig nila ang mga yabag. Bumalik si Drake. Nagpapanik si Matt at nagtago sa ilalim ng kama habang nagsasama muli ang mag-asawa. Tahimik siyang nanatili roon, parang ninja sa teritoryo ng kalaban. Nang makatulog si Drake, mabilis siyang tumakas. May hawak pa ring pantalon. Kinabukasan, sinubukan ni Matt na mag-focus sa ensayo para ma-impress si Maddie, pero nadurog ang puso niya nang malaman niyang may boyfriend na ito. Samantala, tuloy pa rin si Drake sa kanyang maruruming gawain, mga patayan at ilegal na transaksyon. Pag-uwi ni Matt isang araw, nadatnan niya si Helen sa kwarto niya. Nauwi ito sa pagkakalapit nila. Kinabukasan, habang kukuha ng tubig para kay Helen, lumitaw si Pani na may dalang tsismis. Narinig niyang may dinalang babae si Matt kagabi. Itinanggi ni Matt. Sinabing kaibigan lang si Helen, pero patuloy sa pang-aasar si Pan, halatang nagseselos. Habang naliligo si Helen, tinawagan ni Payne si Matt at inanyayahan siya sa kanilang lihim na tagpuan. Pero biglang bumalik si Drake nang hindi inaasahan. Sa pagkataranta, nadulas si Payne at nahulog sa hagdan. Nagalit si Drake. Inisip na may sumalakay sa bahay at tinakot ang mga kapitbahay. Para pakalmahin siya, nagkunwaring naglilinis lang si Pani at nadulas. Pagdating ng Battle of the Bands, magkasamang dumalo sina Matt at Payne, pero natigil ang kasiyahan sa masamang balita. Napatay ang isa sa mga kabanda ni Matt sa isang police operation matapos mapagbintangang kriminal. Labis na nasaktan si Matt at inalo siya ni Pani. Samantala, si Drake ay nalinlang ng sarili niyang mga kasabwat sa isang tahimik na pagpupulong. Napagtanto niyang pinagplanuhan siyang patayin. Makikita siya sa susunod na eksena, duguan, gumagapang sa compound
Naglalaba si Pane nang dumating si Matt na may malaswang bala. Pero biglang dumating si Helen. Hinahanap si Matt. Nakadinig siya ng kakaibang ingay at sumilip sa butas. Nahuli niyang magkasama sina Matt at Payne sa isang kahina-hinalang posisyon. Napasigaw si Helen. Tinangkang habulin ni Matt pero huli na. Sinampal siya ni Helen at umalis. Samantala, nakatakas si Drake mula sa pagtatangka sa kanyang buhay. Gabi na nang siya'y makabalik sa bahay. Sugatan, armado, at galit na galit. Nahuli niyang magkasama sa kama sina Pan at Matt. Sa galit at sakit, sumigaw siya ng pagtataksil. Nanginginig, humingi ng tawad si Matt. Sa isang bihirang sandali ng awa, pinatakas siya ni Drake. Naiwan si Pan, lumuhod sa tabi ni Drake, umiiyak at humihingi ng tawad. Nagtatapos ang pelikula sa isang emosyonal na tuktok, puno ng pagsisisi, pighati, at mga desisyong hindi na maibabalik.